Kabanata 6476-6480. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para sa isang tulad mo na hindi man lang alam kung gaano kakalalim ang nasa harapan ko? Nagpout ang babaeng maikli ang buhok. Ngayon utusan kang tanggalin ang iyong mga kamay at putulin ang iyong dila. Kaya kung barilin at hindi patayin. Kung hindi, ang kahihinatnan ay nasa iyong sariling enski. Para sa isang babaeng maikli ang buhok, marami na siyang nakitang anak na lalaki at babae. Ang bilang ng mga prinsipe na tinapakan hanggang mamatay ay marami rin. Kahit mukhang sampal sa mukha si Harvey York, sa pagkakaalam niya, wala talaga itong pinagkaiba sa langgam. Ibinaba ni Harvey York ang tasa ng tsaa ng luyaw sa kanyang kamay at mahinang sinabi, "Okay, stop talking nonsense. Dahil gusto mo nang mamatay, gawin natin. Hanggang sa lakad ka sa iyong paraan." Ikaw, pagkarinig na hindi pa rin alam ni Harvey York ang buhay at lalim ng buhay sa ilalim ng ganoong mga pangyayari, ang babaeng maikli ang buhok. Ngumisi, agad na hinigit ang kanyang panloob na hininga, at sumipa patungo sa posisyon ni Harvey York na may isang sipa sa hangin. Ang mga galaw nito ay matalas at mapagpasyahan, at naglalaman ng hindi masabi na layunin ng pagpatay, at ang layunin nito ay simple at prangka, iyon ay, sipa. Bumagsak si Harvey York sa lupa sa isang sipa. Gusto niyang malaman ni Harvey York kung gaano kalungkot kung sumigaw siya kasama niya, kay Arthur Oviedo, at kay Jonathan Leduc. Nang makitang gumalaw ang babaeng maikli ang buhok, kinuha din ni Arthur Oviedo ang tasa ng tsaa at mahinang sinabi, "Huwag mo akong patayin. Mahilig maglaro si Mr. Leduc, dapat alam mo yon." Napangisi ang babaeng maikli ang buhok nang marinig ang mga salita, at ang lakas na ginawa niya ay nabawi ng ilang puntos, ngunit may dala pa rin siyang walang kapantay na tindig. Sa himpapawid, ang tunog ng mga pagsabog ay patuloy na dumarating, tulad ng isang tsunami na sumabog. Pinanood ng dosenang mga master ni Arthur Oviedo sa gilid ang eksenang ito na may mga anir sa kanilang mga mukha. Obviously, naramdaman nilang patay na talaga si Harvey York. Hindi naman masyadong mataas ang level ni Walls-in. Sa hindi inaasahan, walang pakialam na iwinagayway ni Harvey York ang kanyang kamay sa oras na ito, at tinapik ito ng kamakaway na palad. Ang hangin ng palad ay sumipol, tila nakaka-relax at malaya, ngunit sa katunayan ito ay parang hangin ng taglagas na nagwawalis sa mga dahon. Sa sumunod na segundo, diretsyong hinampas ng palad ni Harvey York ang mga paa ng mixing buhok sa jade na paa. Sampal. Nagkaroon ng malakas na tunog, at sa sumunod na segundo, ang medyas sa mga hita ng maikli ang buhok ay sumabog kaagad pagkatapos, nagpakawala siya ng hindi maipaliwanag na hiyaw, at pagkatapos ay lumipad ang buong tao at bumagsak sa lupa. Sampal. Sa likod, ang mga florera mula sa yumaong Yuan at unang bahagi ng Ming Dynasties ay pinaghiwa-hiwalay. Sabi ni Harvey York na may depressed expression. 1 bilyon, tandaan mong magbayad mamaya. Sa malungkot na mga salita ni Harvey York, agad na nagbago ang mga ekspresyon ng mga manunood. Isang tape. Inabandona. Paano nangyari ito? Anong nangyayari dito? Paano nakakatakot ang taong ito na pinangalanang York? Hindi kaya minamaliit mo ang kalaban. Nang makitang madaling tanggalin ni Harvey York ang isang paa ng maikling buhok na babae, lahat ng naruroon ay nakaramdam ng paninigas at pangit. Hindi nila ito matanggap, talagang mayabang si Harvey York sa kanyang mga tao. At ang kanilang mga tao ay lubhang mahina. Maging si Arthur Oviedo, na nilamon ang ulap at ambon, ay hindi naiwasang magbago ng mukha sa oras na ito. Napakalinaw niya sa mga antas at kakayahan ng mga tao sa paligid niya. Ngunit, napakadali bang natanggal si Harvey York? Ito ay kahanga-hanga. Ikaw, sino ka? Ang mga babaeng may maikling buhok ay nasa matinding sakit. Alam mo ba na galing ako sa Holy Land of Martial Arts? Bansa H. You dare destroy me. Kahit mukhang galit ang babaeng maikli ang buhok ay mahirap itago ang katigasan ng kanyang ekspresyon. Kung tutuusin, bilang isang martial artist, napakaraming bagay ang nakikita niya mula sa isang simpleng palad. Malaking tao ito na madaling madurage sa martial arts. Sa makatuwid, ang babaeng maikli ang buhok ay labis na natakot at nanginginig sa kanyang puso, ngunit sa kanyang pagkakakilanlan at kampo, hindi siya pinayagang magkaroon ng ganoong damdamin. Ang banal na lupain ng martial arts. Bahagyang nagsalita si Harvey York. Paumanhin, ang mga tao mula sa Holy Land of Martial Arts ay hindi nawawala sa akin.
Mayabang. Katangahan. Hindi mo alam kung ano ang kinakatawan ng apat na karakter ng land. Sacred Martial Arts. Habang nagsasalita, winagiway ng babaeng maikli ang buhok at malamig na sinabing, "Halika, sabay na tayo." Ang taong ito ay nangangahas na saktan si Lord Leduc at insultuhan ang banal na lupain ng sining. Martial, karapat-dapat siyang mamatay. Sa utos ng babaeng maikli ang buhok, ang 12-dosenang o tinatawag na mga master ay pawang sumugod na may mahabang kutsilyo sa kanilang mga kamay. Ang mahahabang kutsilyo sa kanilang mga kamay ay palm ito ng patayo at paalang, at ang ilaw ng kutsilyo ay naging bahagi ng pagsasanay, na tila sila ay magpuputol. Harvey York sa laman. Gayunpaman, sa harap ng mayabang at mamamatay tao na master na ito, ang ekspresyon ni Harvey. Hindi gaanong nagbago ang York, at kusa siyang lumalabas sa mga taong ito. Palakpak. Isa-isang dumating ang mga sampal, ngunit walang nakakakita ng malinaw sa mga galaw ni Harvey York. Ang nakita lang nila ay lumipad palabas ang lahat ng tinatawag na mga dakilang master. Sa bawat pagbagsak niya sa lupa, napakasakit na daing niya. Nang makita ang eksenang ito, mapurol ang mukha ng babaeng maikli ang buhok. What the hell? Bagamat sinasabing ang martial arts sa daigdig ay walang talo, ang mabilis lamang ang walang talo. Pero masyadong mayabang, di ba? Ikaw, ang isang babaeng may maikling buhok ay tuyong bibig. Paano mo ito gagawin? Dapat ay isang sneak attack ka, ikaw. Sneak attack. Saka dapat optimistic ka. Ngumiti si Harvey York, saka siya tinapik ng kamakaway na palad. Sa pagkakataong ito ang kilusan ay nagbabala, ngunit habang kinukunan ng maikling buhok na babae si Harvey York, isang pakiramdam ng hindi mapigilan ang pumuno sa kanyang puso. Sampal. Sa sumunod na segundo, isang malinaw na sampal ang bumagsak sa babaeng maikli ang buhok. Napasigaw ang babaeng maikli ang buhok, tinakpan ang mukha at lumipad palabas. Binasag muli ang asul at puting porselana na florera. Ang kanyang lakas ay pambihira. Sa antas na ito, napakalapit sa Diyos ng digmaan. Noong una ay hindi masyadong inisip ni Alter Oviedo si Harvey York, ngunit sa pagkakataong ito, nang makitang sinasampal ni Harvey York ang mga tao sa paligid niya, agad na bumungad sa kanyang mukha ang marangal na ekspresyon. Tinitigan niya si Harvey York ng ganito, at pagkatapos ay malamig na lumunok, "Hindi ako makapaniwala na mayroon kang ganoong lakas sa murang edad. No wonder you dare to mix with Mr. Leduc, so confident ka. Masasabi lang na this time, medyo nagkamali ako." Bahagyang sinabi ni Harvey York, "Sa palagay ko ay hindi mo pa rin naiintindihan." Malamig na sabi ni Alter Oviedo, "Maaari kang maging kumpiyansa, ngunit hindi ka masyadong kumpiyansa. Dahil ang sobrang kumpiyansa ay kay abangan. Ang half-step war god ay tunay na pambihira, ngunit hindi sa punto ng pagiging walang talo. Meet me, wala kang chance." Habang nagsasalita siya, tumingin si Alter Oviedo kay Harvey York na may habag sa kanyang mga mata. Para bang si Harvey York ay may talento at kapangyarihan, ngunit wala siyang ideya kung paano ito makokontrol. "Hindi ko maintindihan, may mga bagay sa mundong ito na dapat katakutan, at may mga taong hindi maaaring masaktan." Sa madaling salita, mula sa pananaw ni Alter Oviedo, lahat ng mga aksyon ni Harvey York ay nakakatalo sa sarili. Say it as if you are amazing. Nagkibit balikat si Harvey York. "Bakit hindi mo ako turuan ng magandang leksyon ngayon?" Ngumisi si Alter Oviedo, saka siya tumayo at inihagis ang coat niya sa sofa sabay pitik ng kamay. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang hakbang pasulong, at ang kanyang nakakatakot na pagmamataas ay natural na tumaas sa isang iglap. Nang hindi nabigyan ng pagkakataon si Harvey York na mag-shoot muna, ang kaliwang kamay ni Alter Oviedo ay parang talon ng agila, na bumagsak sa mukha ni Harvey York. Mahusay na claw ng agila. Hindi man lang natinag ang ekspresyon ni Harvey York, at tinugon niya ang lahat ng pagbabago ng walang pagbabago, at binaril pa rin ng isang palad. Sampal. Nang dama po ang tila magaan na palad sa palad ni Alter Oviedo, may narinig na tunog. Kumurap-kurap ang figure ni Alter Oviedo, nagdilim ang kanyang mga mata, at sa sumunod na sandali ay napaatras siya ng 10 hakbang. Kasabay nito, nakita niya ang nakakatakot na malalim na hininga na kumalat mula sa kanyang katawan. Sa susunod na sandali, ang kanyang lalamunan ay matamis, at isang pahiwatig ng dugo ang damaloy mula sa sulok ng kanyang bibig.
Si Alter Oviedo, na nag-react, ay may ekspresyon ng pagtataka at hindi paniniwala sa kanyang mukha sa sandaling ito. Tinitigan niya si Harvey York, ayaw maniwala na kahit anong mangyari, nangyari talaga ang eksenang nasa harapan niya. Paano ito posible? Paano ito nangyari? Sinundan niya si Jonathan Leduc, ilang classical martial arts ang natutunan niya nitong mga taon. Ilang martial arts potion. Ang lahat ng ito ay ginawa siyang half-step war god sa murang edad. Gayunpaman, nang makilala niya si Harvey York sa unang pagkakataon, natalo siya. No way, itong taong nasa harap ko. Isang napaka-nakakatakot na kaisipan ang pumasok sa isip ni Alter Oviedo, at pagkatapos ay pinakiramdaman niya. Matapos huminga ng malalim, tumingin si Alter Oviedo kay Harvey York at sinabing, talagang hindi ka ordinaryong tao. Ano ang iyong pagkakakilanlan? Bakit masyado mong pinupuntirya si Master Leduc? Sa alaala ni Alter Oviedo, hindi kailanman nasaktan ni Jonathan Leduc ang gayong malakas na tao. Ang sinasadyang pag-target ni Harvey York kay Jonathan Leduc ay malamang na may dahilan. Walang dahilan. Mahinang sabi ni Harvey York. Ang susunod na posisyon ng presidente ng Country H Business Alliance ay ako. Akin din si Elia Quilanlan. Maaari mong tanggapin ito, at lahat ay natural na lumakad sa isang tabi ng kalsada. Nakakahiya na si Mr. Leduc ng iyong pamilya ay ayaw tanggapin ang mga ganoong itinatag na katotohanan, ngunit nais na makipagkasundo sa akin. Kung ganoon, sarili ko lang ang kaya kong protektahan. Pagkasabi noon, nagkibit balikat si Harvey York na walang magawa sa mukha. Gusto mong kunin ang isang bagay na pag-aari ni Mr. Leduc, at nagpapanggap ka pa ring inosente dito. Inamin ito ni Alter Oviedo. Sabi ko, ang mga taong tulad ni Master Leduc ay nakatadhana na makuha ang lahat sa mundo. Ang sino mang gustong makipagkumpetensya sa kanya para dito ay nililigawan si kamatayan. Walang sino man ang nagkaroon ng mga kwalipikasyong ito sa nakaraan, at walang sino man ang magkakaroon ng mga kwalipikasyong ito sa hinaharap. Siyempre ikaw din. Pagkatapos ng mga salita, pinitik ni Alter Oviedo ang kanyang kaliwang kamay, at isang espesyal na ginawang revolver ang bumaril mula sa kanyang manggas. Hinawakan niya ang puwita ng baril at diretsyong hinayla ang gatilyo sa posisyon ni Harvey York. Nagkaroon ng malakas na tunog, at ang mga ahas ng apoy ay tumalsik. Isang lead na bala ang nahulog sa pintuan ni Harvey York. Ang babaeng maikli ang buhok at ang iba pang mga master mula sa Country H Martial Alliance ay tumingin sa eksenang ito ng may pananabik. Dahil alam nilang lahat na ang baril na nasa kamay ni Alter Oviedo ay isang espesyal na produkto mula sa Estados Unidos, na idinisenyo upang sirain ang depensa ng mga martial arts masters. Kahanga-hanga si Harvey York, ngunit nagbago ang mga panahon, at sa harap ng mga baril, siya ay nakatadhana na maging wala. Siyom. Sa oras na ang isang espesyal na ginawang bala ng lead ay bumagsak sa pagitan ng mga kilay ni Harvey York. Nang makitang hindi nag-abalang iyangat ni Harvey York ang kanyang mga talukap, iniunat niya ang kanyang kanang kamay at kinurot ang kanyang hintuturo at gitnang daliri sa kanyang kalooban. Nang makitang direktang hawak ni Harvey York ang espesyal na lead bullet na ito, umusok ang usok sa pagitan ng kanyang mga palad. Ngunit nakatayo doon si Harvey York ng ganito, at hindi gaanong nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa halip, nagbago ang ekspresyon ni Alter Oviedo, at ito ay sobrang pangit. Mabuti yan, ngunit sa kasamaang palad ay hindi mo magagamit ang kapangyarihan nito. Tiningnan ni Harvey York ang buckshot sa kanyang mga daliri, pagkatapos ay pinitik ang kanyang mga daliri at nagpaputok sa direksyon na pinaroroonan ni Alter Oviedo. Dahil, ang mga bala ng lead ay parang mga ilaw ng kuryente, na may momentum ng pagsira sa tuyo at bulok, na tumatawid sa kalangitan at nilalamon ang kalangitan. Ang maikling buhok na babae ay hindi namamaliin, ate, bumalik ka. Malungkot at pangit ang mukha ni Alter Oviedo, ngunit bilang isang master, alam na alam niya sa sandaling ito na sa ganoong sitwasyon, wala siyang magagawa kundi ang umatras. Kahit paano ka umiwas, aatakihin ka. Ang tanging paraan ay ang mamatay at mabuhay. Sa sandaling naisip niya ito, kumilos si Alter Oviedo, ngunit sa halip ay sumugod siya. Hindi niya pinansin ang bala ng lata na dumapo sa kanyang balikat na may kasamang pop at maging. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumugod patungo kay Harvey York na parang siya. Walang pag-asa. Sampal.
Sinampal ni Harvey York ng backhand si Arthur Oviedo sa mukha. Si Arthur Oviedo na may mabangis na ekspresyon ay lumipad sa isang sigaw at durog ng gusto sa marble coffee table sa likod niya. Ang marmol ay nabasag at nagkaroon ng mga guho sa lahat ng dako, at si Arthur Oviedo ay dumura ng isang subo ng dugo sa isang napakahiyang paraan, pagsuray-suray sa kanyang mga paa. Humakbang si Harvey York, kinuha ang isang espesyal na ginawang baril sa lupa, at pagkatapos ay inilagay ito sa pagitan ng mga kilay ni Arthur Oviedo. Hindi mo rin kaya, bastard, hindi mo ito magagawa. Ang babaeng maikli ang buhok ay mukhang galit at hindi makapaniwala sa sandaling ito. Paano mo natalo ang amo ko? Paano mo ito gagawin? Ipinapayo ko sa iyo na maglagay ng baril sa iyong kamay. Kung hindi, ang aking amo ay magkakaroon ng 3 lakas at 2 kahinaan, at kailangan mong pagbayaran ang iyong buhay. Buhay habang buhay. Bahagyang ngumiti si Harvey York. Huwag mong sabihing hindi qualified si Jonathan Leduc para bayaran ko ang buhay ko. Kahit meron, sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob na tanggalin ang amo mo? Pagsabog, nang bumagsak ang tunog, agad na hinayla ni Harvey York ang gatilyo. Tumalsik ang dugo, hinawakan ni Arthur Oviedo ang kanyang Dantian Energy C na may ekspresyon ng hindi paniniwala. Lipes na, live talaga itong tinanggal ni Harvey York. Ito ay higit na hindi komportable para sa kanya kaysa sa pagpatay sa kanya. Dahil ito ay nangangahulugan na si Arthur Oviedo ay nawala ang lahat mula ngayon, siya ay naging isang wasted na tao, at walang halaga kay Jonathan Leduc. Ibig sabihin, simula ngayon, ang mga taong binubuli niya noon ay madaling tumapak sa kanyang noo. Sa pag-iisip sa susunod na sitwasyong kakaharapin, hindi napigilan ni Arthur Oviedo na manginig. How he wished Harvey York was kill him neatly this time, imbes na burahin ang sarili. Gayunpaman, mula sa isang tiyak na pananaw, ang kamatayan ay 10,000 beses na mas mabuti kaysa sa pagdurusa sa buhay. Hindi rin makapaniwala ang babaeng maikli ang buhok sa mga oras na ito, siya ay malamig, puno ng takot at kawalan ng magawa. Hindi niya akalain na hindi sila iligtas ng nameplate ni Jonathan Leduc. Literal na hinayla ni Harvey York ang gatilyo ng ganoon lang, nang walang pag-aalinlangan. Nagtatakang tanong niya, hindi mo ba alam? Kami ang kanang kamay ni Master Leduc. Tumingin si Harvey York sa babaeng maikli ang buhok at mahinang sinabi, kailangan mo ba ulit akong sabihin? Nandito sa akin si Jonathan Leduc. Nahihiya 5 characters. Okay, pagkatapos mong matapos ang Arthur Oviedo, ikaw na. Ikaw ba mismo ang gagawa? O ang mga tao ko ang gagawa nito? Habang nagsasalita siya, inilabas ni Harvey York ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Hindi nagtagal, pumasok si Tyson Wood kasama ang isang grupo ng mga tao. Matapos malinis ng mga lalaking ito ang eksena, at magalang na yumuko kay Harvey York, pinalayo nila si Arthur Oviedo at ang iba pa. Mula dito, makikita na si Tyson Wood at ang kanyang mga tao ay nagiging mas propesyonal. Mr. York, nabalitaan ko lang na umalis si Jonathan Leduc sa Kenneth Thompson kalahating oras na ang nakalipas. Si Arthur Oviedo at ang iba pa ang dapat niyang i-manage, pero in terms of Jonathan Leduc's character, hindi siya masyadong interesado sa mga detalye, makikita lang niya ang resulta. Ngunit ang resulta sa pagkakataong ito ay nakatadhana upang bigyan siya. Higit pa rito, ang libing ni Hector Thompson ay naka-schedule para sa 3 araw mamaya. Hindi nagtagal pagkatapos umalis ang mga tauhan ni Tyson Wood, nagpakita si Young Master Zabel at mabilis na iniulat ang balitang nakuha niya. Nagsalin si Harvey York ng isang tasa ng tsaa at iniabot ito kay Mr. Ang batang si Zabel, ngumiti at sinabing, maupo ka at dahan-daang magsalita. Kinuha ni George Zabel ang tasa at humigop bago nagpatuloy, Sir York, kailangan ba nating harangan ang balita mula kay Jonathan Leduc? Ngunit kahit na maalis ang blockade, hanggang bukas ng umaga, matutukoy nila na nagkamali si Arthur Oviedo at ang kanyang partido. Harvey York sold lightly, no need to block news. After let Tyson Wood wipe out everyone, itapon mo na lang sa gate ng bahay ni Leduc. Gusto kong makita kung paano pakikitunguhan ni Jonathan Leduc ang kanyang mga tapat na ministro. Alinman sa pagtulong sa mga taong ito sa kanilang katandaan, o direktang pagtulong sa kanila na mamatay.
Natigilan sandali si Young Master Zabel, pagkatapos ay itinuro si Harvey York gamit ang isang hinlalaki, at sinabing, Mr. York, nakakapatay talaga ng tao ang mga galaw mo. Kung pipiliin ni Jonathan Leduc na tulungan si Arthur Oviedo at ang iba pa sa kanilang katandaan, kung gayon bukod sa maraming pera, maraming lakas tao ang kailangan upang matiyak na si Arthur Oviedo at ang iba pa ay hindi maghihiganti. Ito ay nakatadhana na maging isang pag-aaksaya ng oras, maraming lakas tao at materyal na mapagkukunan sa kritikal na oras na ito. Kung Jonathan Leduc piniling direktang tulungan si Arthur Oviedo at ang iba pa ay mamatay. At mula ngayon ang kanyang mga nasasakupan ay mawawalan ng trabaho, ang kanilang mga puso ay kalat, at ang pangkat ay hindi madaling mamuno. Kung ako si Jonathan Leduc, natatakot akong sumakit ang ulo ko kapag nakita ko ang eksenang ito. Harvey York sold lightly, dahil ito ay magiging sakit ng ulo, hayaang makuha ni Jonathan Leduc ang sakit ng ulo. Binabantayan lang ito. Sa ngayon, natatakot akong mag-focus ako sa Thompson family. Tumango si Young Master Zabel at sinabing, totoo iyon. Mula nang mamatay si Hector Thompson, ang pamilya Thompson ay naging napakababa sa mga nakaraang araw. Parang napakababa na nakalimutan ng mga tao na mayroon sila. Gayunpaman, kapag namatay ang tagapagmana, paano magiging walang malasakit ang pamilya Thompson? So inferring, the Thompson family will probably use the pretext of Hector Thompson's funeral to gather all the forces related to the Thompson family to seek revenue on you. Sa madaling salita, sa puntong ito, ang tama o mali ay walang kabuluhan. Ang kailangan mong malaman, Mr. York, ay tiyak na magdudulot ng takot ang pag-atake ng malaking pamilya. Dapat maghanda ka muna. Bahagyang ngumiti si Harvey York at sinabing, of course I know this, so I need you to help me meet someone. Habang nagsasalita si Harvey York ay kumuha ng litrato at inilagay sa coffee table. Sa pagtingin sa taong nasa larawan, bahagyang lumiit ang mga pupils ni George Zabel.